O, para magka-ideya po kayo. Kasi parang pinalalabas ni BBM na walang ginawa yung ibang presidente. Magkano po ba? Ha? Ito po ang tanong. Magkano po ba yung budget ni Tatay Digong sa flood control nung 6 na taon siya? 6 na taon to, ha? Ang budget po kabuuan ni Tatay Digong sa flood control ay 612 billion. Isang taon lang po yan ni BBM, 550 billion isang taon si BBM. Trillion po ang naging budget ni BBM sa flood control. Paano natin nalaman yan? Pinagmalaki niya yan sa SONA na 550 million ay na 5,000 flood control projects. 500 million mahigit. Billion pala, billion. Isang taon yun. Tapos meron pa daw sa susunod na taon. Nung pinagmalaki niya yung flood control, hindi totoo na ikaw ang nag-expose ng skandal ng flood control, Mr. President. Napilitan ka ng expose yan kasi kapag mamalaki mo pa lang, bumaha. Di po ba yan yung nangyari? Pinagmalaki niya sa SONA. Tapos biglang bumaha. Tapos susunod na SONA, binanatan niya na yung flood control. Hindi po, niloko niyo pa nga kami, kala namin maganda flood control. Mayroon tayong 5,500 flood control projects. Doon pala napunta lahat. Hindi natuloy yung bill ni Tatay Digong. 600. Magkano po budget ni Tatay Digong? 612 billion. Buong 6 na taon na. Buong 6 na taon. Kumpara nyo kay BBM. Isang taon, 550 billion. Yan po yan, di ba? O, ikalawa. Bakit po iintindihin ni Tatay Digong yung flood control? Sabi niya kasi wala daw action si Tatay Digong. Ngayon lang naman nagkaroon ng malawak na korupsyon sa flood control. Bakit magpapakulong si Tatay Digong kung wala naman pong may ghost project? Badong, natitiyak mo ba na walang ghost project? Opo, natitiyak ko po. Bakit mo natiyak? Lahat po ng mga hindi bayarang media, lahat po yan kalaban po ni Tatay Digong. Ang mga oligarko po na mga talagang trilyonaryo sa Pilipinas, kalaban po ni Tatay Digong. Sa tingin po ninyo, kung meron pong flood control project na ghost project, hindi nila makikita? Hindi po ba open yung mga lahat po ng mga dokumento na yan nung panahon ni Tatay Digong? O sige, wag na po yung panahon ni Tatay Digong. Baka sabihin nyo, syempre, hindi mo mahingi yan. Ngayon na po, wala silang access. Si BBM mismo. Yung mga kalaban ni Tatay Digong na nasa gobyerno, mula presidente hanggang sa lahat ng gabinete, hanggang kay Anticler. Puta, si Anticler nga, may mga araw-araw, merong mga, eto po, yung bombahan na naganap sa Davao City. O, di ba? Merong namatay po na binaril ng mga minor de edad. Ang picture ni Anticler ay yung mga bombahan sa Davao City. Yun nga, nare-research nila eh. Wala ni isa. Meron ba kayo natandaan na GMA7? Narito po tayo sa sinasabing mayroon daw flood control, pero wala naman. Wala ni isa. Kailan po nauso yan lintik na flood control ghost project? Ngayon. Bakit po ang lakas ng loob ngayon? Sino pong magnanakaw ang hindi lalakas ang loob ngayon? Wala naman nangyayari sa kanila. May napakulong na ba ng mga mastermind ng mga magnanakaw? Mula po nung unang problema. Ano ba yung unang problema noong araw? Sibuyas. Sinundan ng asukal. Sinundan ng bigas. May nakulong po ba kahit isa ng mga smuggler, hoarders,
at price manipulators. Tandang-tanda ko pa, SONA din ni BBM yan. Mr. Mr. President, may ugali po kayo na nagmamalaki kayo sa SONA kasi wala kayong may pagmalaking proyekto eh. Kaya ang ginagawa po ninyo, pinagmamalaki nyo po yung gagawin nyo. Halimbawa, hindi nyo nalutas yung smuggling at problema po ng pagpepresyo. Baka nakakalimutan na kasi natin eh. Kaya yung sumunod na SONA ni Mr. President, maganda kayo. Kayong mga smugglers, hoarders, and price manipulators, hahabulin namin kayo. Ganyan na ganyan po ang ginawa ninyo rito sa flood control, Mr. President. Ganyan na ganyan po. Kayo nag-expose na ang problema po, kaya po mataas yung presyo ng agricultural products, kahit kayo po yung agriculture secretary, agriculture secretary po kayo at that time, Mr. President, baka nakakalimutan po natin. Hinawakan nyo po yung agriculture secretary, pagiging yung Department of Agriculture, para kanyo magkaroon tayo ng food stability, etc., etc. Hindi nyo po nalutas yan, yung matataas na presyo na yan. Kaya sinona nyo. Ano po ang sinona nyo? Hahabulin ninyo yung smugglers, hoarders, at price manipulators. Tanong, nahabol nyo po ba? May napakulong po ba kayo? Wala akong natatandaan kasi headline yan. Pag meron kayong napakulong na smuggler, i-headline yan ng mga hindi bayarang media. Kaya yung sinasabi nyo na kayo nagsimula, kayo nag-expose, tama po yun. Ginagawa nyo po yan kasi po, ang pangyayari po niyan, ganito. Before nyo sabihing mahiya naman kayo, pinagmalaki nyo po yung flood control projects. Ganito po ang sabi nyo. 5,500 flood control projects. Sa isang taon, 5,500 ulit. So 1,000, 11,000, 1,200 flood 12,000 flood control projects. O 11,000 flood control projects. 2 taon na magkasunod. Mr. President, pinagmalaki nyo na kayo ang nag-expose. Hindi po sapat na expose ninyo. Kaya po ninyo in-expose. Kasi nung nakaraang SONA, pinagmalaki ninyo na may flood control project. Ngayon, wala po kayo may pagmalaki ng susunod na SONA. Hindi nyo na po pwedeng ipagmalaki yung flood control kasi wala naman po kayong may pagmamalaki. Hindi nyo rin naman may pagmalaki yung tourism kasi wala naman tayong pumapasok na tourism. Hindi nyo rin may pagmalaki yung mga pagpasok ng mga foreign investors kasi wala kayong ipagmamalaki. Hindi nyo na pwedeng ulitin yung pagmamalaki sa flood control kahit na yung mataas na budget natin napunta lahat sa flood control. So anong gagawin nyo, Mr. President, sa SONA? Ang gagawin nyo po sa SONA, Mr. President, banata na lang yung flood control na ipinagmalaki nyo noong nakaraang SONA. In-expose nyo siya para magkunwari kayo na may gagawin. Ano po ang ginawa ninyo? Pumunta kayo sa lugar, nagdurog ka ng bato. Kita nyo to, nadurog yung semento. Eto ba anong klaseng proyekto to? Nagpunta ka sa Ghost Project. Dito, meron daw dapat dito. Tandang-tanda ko yung mga sinasabi mo, Mr. President eh. Sabi mo nung nariyan, eto Mr. President, eto, tignan nyo to. Ni isang araw, wala nagawa dito. Anong klaseng proyekto yan? Kaya magtatayo ako ng ICI. Yun po ang kalutasan ninyo sa problema. Magtatayo kayo ng ICI. Anong ginawa ni Marcoleta nung sinabi po ninyo na mahiya naman kayo? Motu proprio investigation.
Hindi na po siya naghintay ng utos ng Senate President. Siya na po ang nagkusa. Nagkusa po si Marcoleta. Sumusunod po kami sa Presidente ng Pilipinas. Gusto niyang malaman kung sino ang mga nagnakaw sa flood control. Kaya ako ay magkukusa ng mag-imbestiga. Pinasalamatan niyo ba si Marcoleta? Hindi po. Sa pamamagitan po ng inyong malapit na tuta, ay hindi na pala tuta, sabi ni Alan Peter Cayetano, sa inyo pong aso na si Ping Lacson, nakipagsabayan, nag-expose ng sarili habang si Marcoleta po ay nag-iimbestiga ng totoong investigasyon. Nag-expose naman ng sarili si Lacson. Kinudita si Chis Escudero ni Tito Soto. Hindi po ang purpose para Senate presidency. Ang purpose po, ang target po, matigil ang investigasyon. Alam nyo balikan nyo po yung mga sinabi ni Tito Soto. Ito po ang nangyari, Mr. President. Pinatitigil po ng inyong mga tuta at inyong mga aso ang investigasyon. Katunayan, tanungin nyo po, nakailan po bang investigasyon si Ping Lacson nung siya po ang BRC? Tumagal po ba yung ICI na tinatag ninyo? Hindi ba nag-resign na po lahat kagad tapos hindi nyo na pinalitan? Wala nga po silang masasabing nagawa talaga eh. Niwala silang report na kumpleto na eto ang mastermind. Yun po ang ine-expect namin eh. Tama, kayo nag-expose kasi wala po kayong ilalaman sa zona ninyo. Mr. President, walang laman ang zona ninyo dahil yung ginastos ninyo na budget, flood control pa rin. Katulad lang po yan ng pag-expose ninyo kunwari dahil hindi nyo nalutas yung problema ng sibuyas, asukal, at saka bigas. Kunwari, yung susunod na zona ninyo, hahabulin ninyo yung smuggler. Sabi nyo, eto pa sabi nyo eh, alam ko kung bakit tumataas ang presyo ng agricultural products dahil po yan sa smuggler, sa price manipulator at saka sa mga hoarders. Kaya hahabulin namin kayo. Wala po nahabol. Meron po pala. Nanghuli po si Martin Romualdez kasama yung kanyang julalay na si then Congressman Erwin Tulfo. Nagpunta po sila sa Bulacan. Ang laki-laking Ang laki-laki po ng bodega ng bigas. Nahuli po nila. Congratulations, yung bigas. Wala pong taong nahuli, bigas lang. Mr. President, pinagmamalaki po ninyo at binabanatan nyo po si Tatay Digong. Si Tatay Digong, inuna niya yung problemang malaki. Yung po ang nilutas niya. Bakit po walang napakulong si Tatay Digong? Hanapan niyo po ng mga palpak na flood control nung panahon ni Tatay Digong. Wala nga kayong naipakita na flood control na ninakaw. O wala kayong maipakita na anong tawag doon? Ghost project na flood control sa panahon ni Tatay Digong. Sigurado kung wala. Bakit po? Ang daming media eh. Wala ni isang nailabas. O yung isa sa pinakamagaling mag-imbestiga, yung mayor ng Baguio. May nakita po bang flood control na ghost project nung panahon ni Tatay Digong? Eh di dapat in-expose nyo na yan lahat. Si Auntie Claire na napakagaling mag-research. Lahat po ng pangyayari nung panahon ni Tatay Digong alam na alam. Pati po yung mga kung kailan po tinawag na most corrupt si Tatay Digong ng mga kung ano-anong mga maliliit na organisasyon. Alam ni Auntie Claire. May naipakita ba si Auntie Claire na ghost project nung panahon ni Tatay Digong?
Paano po magkakaroon ng makukulong wala namang may ghost project nung panahon niya? Bakit po, Mr. President? Sa tingin nyo? Takot magnakaw yung mga magnanakaw noon kay Tatay Digong. Yung mga magnanakaw ngayon, galit na galit kay Tatay Digong kasi 6 na taon silang nadyeta sa pagnanakaw. Yan ang katotohanan, Mr. President. Kayo, pinakamalaking budget ng flood control, panahon ninyo. 1 taon nyo, 6 na taon na ni Tatay Digong. May sobra lang na konti. 500 billion kayo mahigit eh. Si Tatay Digong, ang flood control niya, 600 billion, 6 na taon na. Kayo, 500 billion mahigit, 1 taon lang. Mr. President, flood control pa lang yan. Ang dami pong issue ng corruption sa administrasyon mo. Saan po napunta yung pinagbilhan ng mga ginto? Ano na po nangyari sa Maharlika Fund? Saan po napunta yung makinuha nyo sa GSIS, sa SSS, sa Land Bank? Marami pa po. Kaya nga si Marcoleta, simula lang dapat yung flood control. Pero hindi na, dahil hindi na si Marcoleta, hindi na makakaabante. Flood control pa lang, hindi po mag-iimbestiga yan si Tulfo. Si Erwin Tulfo po, wala pong nakapetsa. Wala pong petsa ng investigasyon kung kailan. Naunahan pa siya ni Risa Ontiveros eh. Kailan lang po yung barilan sa Tacloban? Nakapag-imbestiga na kagad si Risa Ontiveros. Pwede naman palang mag-imbestiga. Wala namang pumipigil. Bakit hindi nag-iimbestiga si Erwin Tulfo? Mag-move on na raw kasi tayo. Paano tayo mag-move on? Yung pinakamalaking korupsyon ayaw niyong pansinin. Distraction lang to eh. Ha? Itong disruption lang po itong ginagawa ninyo sa impeachment ni BP Sara. Kaya nyo ginawang 8 buwan yan para makalimutan na yung flood control. Hindi po namin makakalimutan yan. Oh. Hindi pa po tayo napupunta sa investigasyon sa PCSO na sinimulan ni Tulfo at biglang natigil. Ang ingay ni Tulfo dyan sa PCSO na yan. Bakit kaya biglang natigil? Tapos yan ang iboboto nyo uli. Yung isa, tuta. Hindi, ang nakakaya po, ang akusasyon po ni Alan Peter Cayetano kay Erwin Tulfo, hindi po tuta ni BBM. Tuta ni Lacson. Mas nakakahiya po yun. Tuta lang siya ng aso ni BBM. Oh, yung isa namang Tulfo. Yan yung mga contender na makakalaban ni BP Sara, di ba? Tulfo. Tignan nyo po. Sinimula ng PCSO. May nangyari na ba sa PCSO? Ang dami pa po. Pagbebenta ng NAIA. Pagbebenta ng iba't ibang public na ang dami pong binenta. Wala po tayong nalalaman ng kahit na ano. Marami po tayong hindi alam na naibenta na ng saan napupunta yung mga binibentang ari-arian. Saan napupunta yung mga inuutang natin. Kaya, Mr. President, flood control pa lang yan. Wala pa po sa iba. Wala pa po sa mga ibang paggawain. Yung mga pinabuwag ni Yorme na mga pinatayo ni Chua sa bangketa. Walang kaso-kaso yan. Kaya takot na takot sila kay BP Sara eh. Nakita nyo ba kung paano sila manalangin? Talagang taos puso eh. Mangiyak-ngiyak pa eh. Bakit? Kinakailangan nila. Kinakailangan po nila na manalangin na si BP Sara ay ma-convict. Kasi pag hindi po na-convict si BP Sara, magiging presidente ng Pilipinas, hahabulin lahat ng mga magnanakaw. Wala pa po tayo sa
kalingkingan ng korupsyon dito. Hindi lang po flood control ang korupsyon. Hindi pa po tayo nakakarating sa ayuda. May sumilip na ba ng ayuda? Bakit po lahat ng mga government official, yung SALN, pati po Vice President, kinakalkal niyo yung SALN. Pero bakit po ang mga congressman bawal kalkalin ng mga SALN? Paano nila ginagastos yung kanilang budget? Imposible naman na wala kayong ano. Mr. President, maraming trinabaho si Tatay Digong. Inunan niya po yung malalaking problema. Kaya po maaaring sabihin nyo, wala napakulong. May malaki bang problema ng flood control? Takot magnakaw ang mga magnanakaw noong kay Tatay Digong. Mapa-politiko, mapa-pribado, mapa-oligarko. Takot. Isang mura lang ni Tatay Digong. Natigil po yung matagal ng problema ng mga OFW. Yung pong laglag bala. Na simple lang po, isang mura lang ni Tatay Digong. Tigil. Ang dami pa pong pondo na hinahanap natin. Tapos sasabihin ninyo na parang maging masaya pa kami sa inyo. Magiging masaya lang kami kung matutukoy ninyo o mapapakulong ninyo ang mga utak utak ng flood control. O, sabi ni Boying, si Martin at saka si Saldico. Pero alam namin na may mas mataas pa kay Martin at Saldico. Tinuturo rin po ng mga 18 Marines. Dito ako bilib sa sa ombudsman eh. Gusto nilang diinan si Martin na hanggang kay Martin lang. Eh paano yung ibang tinuro ng mga 18 Marines? Sila rin yung testigo. O, kita nyo na, sinisiraan nyo yung 18 Marines. Sino testigo laban kay Martin? 18 Marines.